Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na naman po ang ating palatuntunan ngayon pong linggong ito. Ngayon po ay sisimulan natin ang isang linggo, araw po ng Palaspas. And this is our start of the Holy Week. Isa ho ito sa mga paborito kong panahon dahil we are focusing on our Lord Jesus Christ. Well, tawag natin dito Holy Week. Sana araw-araw ay maging holy dahil binibigay natin ito sa ating Panginoong Jesus. Well, mga kaibigan, kayo po mga nakikinig dito sa DZAS online, ganun din po all over the world, ganun din po sa DZMR Santiago City, and also sa Cagayan de Oro. Magandang araw po sa inyo. Kami po inyong mga kasama, Jonathan Mortiz at Maru Cepeda Javier. Welcome muli po sa ating Papuri Radio Show USA version. At of course, mamaya po exciting ito dahil meron tayong makakausap mula sa Ireland. Hindi po siya Irish, kundi Filipino. Taga-Ireland lang. At yun po sa ating kwento na may kwento. Napakaganda ng kanyang magiging istorya para sa ating tan kasi talagang masipag itong babae. Alam mo, ang buhay, maraming mga challenges. Pero after challenges, paano tayo natututo, paano natin hinaharap, paano tayo mananagumpay. Makikita natin yung katagumpayan mula sa Panginoon sa buhay ng guest natin. Yes. Kaya mga kaibigan, as you try to meditate on the Word of God and what God has done sa inyong buhay po, sana nga, hindi lang nga itong week na to or the next week na magiging Holy Week sa inyo. So sabi nga ni Kuya Tatan, every day should be a holy day. Oo, para sa ating Panginoon. Live for Jesus. And yun ang dapat layunin ng bawat isa na nakakilala sa Kanya. Yan. Nabanggit ko yung abroad kasi meron tayong kakapanayamin ngayon na nasa abroad. Ate Maru, pakilalan mo ang ating special guest. Of course, ang ating kwento na may kwenta portion at ito ay kausap natin palagi ito sa Facebook. At eventually ay sinabi ko sa kanya kung pwede siyang mag-share sa atin dito sa ating kwento na may kwenta. Siya po ay 39 years old, graduate ng Mass Communication sa PUP. At ang kanyang asawa po ay isang electrical engineer working in London, si Jojo. Hindi, apat ang anak. Ang eldest niya si Jemima, 11 years old, Jasmine 10 years old, si Joel 5, at si Ginaina 2.5 years old. Nagwo-work siya sa part-time sa isang care assistant sa Maryville Residential Care Home. Panganay siya sa apat na magkakapatid and the only girl. Lumaki siya sa isang Christian family sa paggabay ng kanyang lolo na siyang nagdadala sa kanila sa church every Sunday. Sa taga-Tondo, Manila po siya, pinanganak at lumaki doon. Sama yung father niya. At ang father niya, sabi niya, Christian na rin daw at ito nag-work sa Canada. At we're just sad na ang mami niya ay pumanaw na, nasa Panginoon na, noong August 17, 2012. Our special guest for today, mga kaibigan, ay ang ating kaibigan sa Facebook. Suki natin ito. At ngayon kasama natin sa Skype. Right. From Ireland, mga kaibigan, Janet Hahas Orias. Janet, welcome sa ating Papuri Program USA. Magandang araw sa iyo, Janet. Magandang araw din po, Pastor Jonathan, Ate Maru. Yeah. Maraming salamat po na i-guest niyo ako dito po sa Papuri Radio Show. Wow, Janet, ikaw siguro ay pangalawa o pangatlo na nakausap natin sa Skype. And
dahil sa paggamit natin ng technology ngayon sa computer, nagkakausap tayo. So we'd like to maximize that. Marami tayong mga listeners all over the world. Now, Janet, batiin mo muna ang mga kababayan natin sa Pilipinas, yung church mo sa Laguna, Sa Tondo. sa mga mag-anak mo sa Tondo. Yeah. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon for the privilege na makapag-share ng testimony dito po sa DZAS na alam ko po na maraming nakikinig, and pinabati ko po yung church namin sa Tondo, sa Balot Tondo, First Baptist Church. Tapos yung recent church po namin sa Canlubang, headed by Pastor June Cairo. Kumusta po kayong lahat? I miss you all, and I'm just hoping na sana makapagbakasyon po kami ng pamilya ko dyan para magkasama-sama po ulit tayo. Now, Janet, sino naman ang pastor dyan sa Balot? Si Pastor Dennis Halyarsis po. Okay. So, Janet, magkwentuhan tayo. Kailan ka ba umalis ng Philippines para nag-migrate yan sa Ireland? Kinuha po kami ng asawa ko, dalawa pa lang pong anak namin noon. Si Jemima at si Jasmine. That was in August 3, 2006. Tapos po, after a month, nabuntis po ako at si Joel po yun. Pinanganak po siya the next year, 2007. Tapos po, mahirap po yung buhay kasi hindi po ako nag-work nung time na yun. Wala po akong work hanggang 2008. Kasi po, ang visa ko is parang tourist visa. So, hindi po ako allowed mag-work. So, sa bahay lang po ako at napakahirap po talaga. Wow. Para po ako babaliw nung time na yun. Now, Janice, Pero, nung sinasabi mo nga na 4 yung babies mo, kanina, talagang I could identify with that. Meron kaming 3 anak, yung misis ko noon, nung nandito kami sa Amerika, mga maliliit pa yung mga bata. Talagang hindi madali. Kaya, hero. Gusto mong sabihin yan sa'yo. Pero mo nga naman, nakadalawa pa siya, made in Ireland. Janet, anong pinakamahirap na problema na na-encounter mo? To be away from the family or to take care of your, ngayon 4 na ang kids mo? Sige nga, i-share mo nga sa amin at paano mo naman na-resolve itong mga problemang ito. Actually po, hindi ko na malaman kung alin ang pinakamuligat na problema dahil dami ko ng mga napagdaanan ko simula ng punta po kami dito sa Ireland. Pero, to be fair naman po, masaya naman po ako kasi syempre, nabuo po yung family namin. Kasi po, nung kinasal po kami ng asawa ko, 2001, nag-abroad po siya lagi. So, 1 year lang po kami nagkasama bilang husband and wife. And after that, nag-abroad na po siya. So, yearly lang po kami kung magkita and 1 month lang po siya nag-stay sa amin. So, talagang ang hirap-hirap po talaga. So, I told him na sana po, mabuo na yung family namin. So, gumawa po siya ng paraan. Naghanap po siya ng employer na kung saan pwede niyang madala yung family niya. At that time po, nasa Saudi Arabia siya. So, nung hindi pa po siya nakakapasok dito sa Ireland, supposed to be, doon po kami pupunta sa Saudi. Ready na nga lahat yung mga papeles namin. Then, an offer came to him para mag-work sa Ireland. So, mas maganda po yung opportunity, mas maganda po yung job, mas malaki po yung kita niya. So, tinanggap niya po yun. So, naghintay pa po kami ng 1 year. So, after a year, kinuha niya po kami ng 2 anak po namin. Tapos, yun na po yung start na dito na po kami tumira sa Ireland. So ngayon magkakasama kayo sa Ireland, pero you mentioned earlier na ang work naman niya ngayon ay nasa London naman, right? Opo. Kasi po, dumating din naman po sa time na yung company po na pinapasukan niya dito sa Ireland, simula po nung nagkaroon siya ng Irish passport,
lagi na po siyang pinapalabas ng bansa. Mating po sa time na 7 months po siya na nasa Canada, na kami lang po ng mga anak ko, na hindi po ako nagde-drive. So, you could imagine kung gaano po kahirap mag-grocery. Tapos, at the time, nag-work din po ako. So, hindi ko na po alam kung paano gagawin ko, paano ko alagaan ng mga bata, paano ko ganito. Yung mga bagay na talagang hindi ko po alam. So, at the time po, humihingi po ako ng tulong dun sa pastor namin sa church na inatinan ko sa Claremont Baptist Church. Humihingi po ako ng advice. Tapos, yung kaibigan ko po sa Pilipinas, yung asawa po ng pastor, lagi rin po ako nagko-communicate sa kanya, humihingi po ako ng prayer. Kasi po, talagang, at the time, feeling ko po babagsak na ako kasi hindi ko na po alam wala po akong family, hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung sinong hihingan ko ng tulong. Kasi, stranger po ako dito sa Ireland kahit na matagal na rin kami. So, iba po talaga pagka nasa ibang lugar kayo, iba pa rin yung family. So, wala po akong family dito. So, talagang hirap na hirap po ako. Pero, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi after all those trials, hindi po niya ako pinabayaan. Hindi po niya kami pinabayaan. Kasi po, every time na nangingi po ako ng tulong sa Panginoon, perfect timing po lahat yung mga tulong na pinapadala niya. Yung mga kaibigan po namin ng mga Irish, pagka po kailangan ko mag-work, pinabantayan po nila yung mga anak ko. Usually po kasi night duty po ako so, binabantayan po nila yung mga anak ko at night time na hindi po sila nagpapabayad. Tapos, pagka kailangan ko pong mag-grocery or kailangan po nila akong ihatid sa work, meron din pong nag-o-offer na maghahatid at magsusundo, pabalik sa bahay. So, yung tulong po among Christian friends is overflowing. So, nakita ko po doon na kahit po wala kang family sa isang lugar, basta you put your trust in God, God will do the rest. Kasi kung basta hingi ka lang, tama nga po yung nasa Bible, ask and it shall be given unto you. Bali, Janet, ang naging family mo ay naging community mo ay yung mga believers dyan around you, right? Opo, opo yun. Merong, you mentioned about ask and it shall be given to you, and I praise the Lord sa technology. Pwede mong kausapin yung friend mo na nasa Pilipinas, pwede kang makahingi ng tulong. Talagang yung simbahan, yung community, yung church believers, ang naging family mo dyan. Opo. Talaga pong pagka nag-ask ako ng tulong, isang tawag ko lang po, andito na po sila. Tapos minsan kahit hindi ako tumatawag, pupunta sila sa akin, kukumustahin nila ako. Tapos, mga ganun lang, kwentuhan. So, talagang nakakapag-uplift po ng spirit. So, talagang papasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang during those times where I needed somebody to talk to, lagi po siya nagpapadala ng mga tao na gusto pong tumulong sa amin. So, I really praise and thank God. Wow, I guess tinatawag ka na ng baby mo. May background music tayo sa so we can really see siguro si ano yan siya. I think that was sino ba yung youngest mo, si Janina po. Janina. But that is a special privilege when you are a child of God, na hindi tayo nag-iisatan, mas saan man tayo magpunta, man dako ng mundo. If you go to a church, a Christian church, may family ka na kaagad. I think that's the same experience din na nangyari din sa akin. Because up to now, wala naman talaga akong family dito na related. Meron akong pamangkin, pero nasa Northern California siya. So parang nandito ko sa Southern, wala rin talagang family. But your family extension mo talaga ng family mo are your friends in church. And of course, nakilala ko ng maraming mga papuri dito. So yun na yung family ko ngayon. So, Janet, maraming salamat sa iyong pag-share.
sa amin dito sa ating program at para din naman sa ating mga kababayan na nagpaplano din na mag-abroad. Kailangan talaga kilalang-kilala mo ang Panginoon. And also counting the cost, no? Kasi hindi mo basta-basta, well, tayo naman mga Pilipino, kaya natin and sa tulong ng Panginoon. Pero yun nga, si Janet ay talagang kumapit sa Panginoon. Amen, amen. Yes, yes. So, Janet, nandiyan ka pa ba? Opo, nandito po ako kasi karga-karga ko po yung baby ko. Okay. Janet, thank you for your wonderful time. At alam ko, kinuha namin yung panahon mo sa mga babies mo na they're really asking time from you. Jan, mayroon kaming request. If there are things na mga pangyayari dyan sa iyong buhay o sa church o sa mga Pilipino dyan na makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig, just keep in touch sa Facebook at we will connect with you again at pwede kang maging parang correspondent namin dyan. Nako, mascom ka pa naman. Nako. Just post it sa Facebook natin and then we'll call you right away. Tayong dalawa mas committed sa Panginoon. Tama po yun. So, Jan, thank you so much at regards sa iyong husband, kay Jojo, at sa iyong i-kiss mo na lang kami dyan sa 4 mong anak. Ingat ka palagi. Maraming salamat din po sa privilege na binigay niyo sa akin na makapag-share at may balita po sa lahat ng mga tao, especially those people na nasa abroad, na talaga pong wala po tayong ibang didependahan kundi ang Panginoon lang kasi siya lang po talaga ang siyang karamay natin sa lahat po ng oras. That's right. Thank you so much, Janet. My hat's out for you. And Yeah, me too. talagang nire-respeto ka namin. 4 yang mga malilit na yan. And, mabilis lang yan. And God will bless you all the more. Maraming salamat po. Okay, ingat palagi dyan. Thank you and God bless you and the God whole bless. family. Po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Yan nga po ang ating kwento na may kwenta. Kasama nga po natin si Janet Hahas Orias ng Ireland sa South Tipperary. Yan. Napakagandang testimony, buhay na challenging, but at the same time victorious. Dahil pinanghawakan niya ang Panginoon and ang Panginoon ay nagdala ng mga tao palibot sa kanya Yes. para abutin siya, asistihan, and that's really an exercise of the church. Yun po ang function ng simbahan. Correct. Magtulungan tayo sa isa't isa. And nakausap nga natin si Janet kanina ay, she went through a lot. 4 kids, ang kanyang mister ay biyahe ng biyahe, si Jojo, hindi naman nila magawa ng, yun yung situation ngayon, pero gusto nila magkasama sila, pero ang hanap nga po niya, humingi siya ng saklolo sa Panginoon at tinulungan siya. Napakaganda ng mga gestures na pinakita ng mga believers in the Lord na doon kasama niya mismo sa church. Well, kaya nga po, nandyan ang kaligayahan, nandyan yung fellowship with God, nandyan din ang fellowship with believers. At maraming salamat din sa ating special guest from Ireland, si Janet Orias. Janet, thank you so much and God bless you. Ingat ka palagi dyan. At ganun din sa lahat na ating mga suki, mga kaibigan, at yung nakipag-pray din sa atin, praying for us. Maraming salamat. At isa lang po ang aming sasabihin. Ito inyong mga kaibigan, Jonathan Mortiz at Maru Cepeda Javier, nagsasabing, sa Diyos ang papuri.